Ang naunang bahagi ay tapos na, ang kapanapanabik na kwento ay magsisimula na. Paalala sa lahat ng mga ama, mag-like at mag-subscribe. Paglabas ay kumita ng 5 milyon, matapos alagaan ang may sakit na dating iniibig, ang asawang abogadang lihim na kasal sa loob ng 3 taon ay sa wakas naalala. Ngayon ay aming anibersaryo ng kasal, ngunit nang umuwi siya ay isang kasunduan sa diborsyo lamang ang natagpuan, at ang hindi niya inaasahan. Ang nagproseso ay ang kanyang kasamahan pala, nang galit siyang pumunta para tanungin kung bakit hindi siya unang naabisuhan. Ang sagot na natanggap ay tuluyang pumatahimik sa kanya. Hindi ko alam na si Ginoong G ay asawa mo, hindi ba sinasabi mong solo ka lagi? Kumusta, gusto kong makipagdiborsyo. Ito ang 3 taon ng aming kasal, nagpasya na akong makipagdiborsyo. Ngunit, hindi ko sinabi sa kanya ang desisyong ito. Nakaupo sa loob ng law firm. Tahimik kong ipinaliwanag ang aking layunin, tumingin sa akin ang abogado sa kabila, ang tono ay mahinahon ngunit magalang. Kung gusto mong makipagdiborsyo, kailangan ng mag-asawa na pumirma ng kasunduan sa diborsyo, pagkatapos ay 1 buwan na panahon ng paghihintay. Matapos ang cooling off period, hindi po dumating ang asawa ninyo ngayon? Natahimik ako ng ilang segundo. Sabi ko, pipirmahan ko siya. CJ, mag-draft muna ako ng kasunduan sa diborsyo para sa inyo. Hindi mahaba ang panahon ng pag-draft, ngunit pakiramdam ko ang sandaling ito ay tumagal ng 1 siglo. Nang naiprint ang kasunduan sa diborsyo, unti-unting lumubog ang aking puso. Paglabas ng elevator, nakayuko akong bumaba ng hagdan, paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga detalye ng kasal na ito. Naisip ko kapag napirmahan na niya, ganap na tayong magtatapos. Ngunit sa mismong sandaling ito, narinig ko ang isang boses na sobrang pamilyar, "Boda, anong ginagawa mo sa law firm?" Bigla akong tuminala, at eksaktong nagtama ang aming mga mata. Ang mga matang parang peach blossom ni Liu Ruyan na laging nakakabasa ng puso. Ang tibok ng puso ko ay biglang may isang palo na nawala. Siya ay abogado at ako ay pumunta para magdiborsyo. Sa di kapani-paniwalang paraan ay pumasok ako sa law firm na pinagtatrabahuhan niya, isang malaking kabalintunaan. Ngunit buti na lang, hindi niya ako nakilala dahil hindi niya ako kailanman tunay na inilagay sa kanyang puso. Pinigilan ko ang kaba sa aking puso, nagkunwaring kalmado at sinabi, pumunta para magtanong tungkol sa isang bagay. Handa na ba ang dokumento ng property na sinabi ng mga magulang na ilipat? Kailangan ng pirma mo. Inilipat ko ang huling pahina ng kasunduan sa diborsyo sa aking kamay at inipit sa harap na mesa. Diretsong iniabot ang panulat. Ang huling pahina ng kasunduang ito, mayroon lamang kulum para sa lagda. Si Liu Ruyan bilang abogado, sumimangot, halata na dahil sa kanyang profesional na ugali. Gustong tingnan ang nilalaman, ngunit sa mismong segundong iyon, may lumitaw na tao sa pinto ng elevator. Ang kanyang tingin ay agad na naakit sa kanya, tulad ng dati, may lambing sa kanyang mga mata para sa kanya. Walang pakialam sa akin. Nag-alinlangan lamang siya sandali, pagkatapos ay padaskol na pumirma ng kanyang pangalan at sinabi, "Sige, kung wala ka ng iba, umuwi ka na muna, may trabaho pa ako." Tumango ako, sa wakas ay bumaba ang bato sa aking puso. Hindi pa rin niya nakita na ang pinirmahan niya ay isang kasunduan sa diborsyo. Kung bahagya lang niyang pinansin ang nilalaman, maaari niya akong mahuli. Ngunit ang kanyang isip ay wala sa akin. Ang lahat ng kanyang atensyon ay napunta sa taong iyon na kakapasok pa lang. Si Ethan Cheng. Tiningnan ko ang gwapo at disenteng mukha, saka ang lambing sa kanyang mga mata. Ang aking puso ay puno ng sari-saring emosyon. Ang dokumento sa aking kamay ay kinulubot ko, ako ay tumalikod. Umalis ng law firm nang hindi lumingon. Sa sandaling magsara ang otomatikong glass door, bahagya kong narinig na sinabi niya sa kanyang assistant. Isang bagong kliyente ang pumunta para magtanong tungkol sa diborsyo. Ang kanyang tono ay walang pakialam at malayo, tanging kapag binanggit si Ethan Cheng. Ang kanyang boses ay umaray ng kaunti, hintayin mo ako ng ilang minuto, ihahatid kita ng ate para kumain. Okay, tumingin ako pababa sa kasunduan sa aking kamay, isang pait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Totoo ngang pumunta ako para magtanong tungkol sa diborsyo, ngunit hindi pagtatanong kundi pagpapatupad. 1 buwan na lang. Kapag lumipas na ang cooling off period, magiging malaya na siya. Sa pagitan natin, talagang matatapos na. Si Liu Ruyan at ako, kami ay lihim na kasal. Maliban sa mga magulang ng magkabilang panig, walang nakakaalam na mag-asawa kami, kahit ang kanyang dating iniibig ay hindi alam. Ang lihim na kasal, siya ang nagmungkahi nito, hindi ako nag-alinlangan. Masasabi pang agad-agad akong pumayag. Kahit sa sandaling iyon, alam ko na siya ay hindi kailanman tunay na nagmahal sa akin. Kami ay magkaklase sa kolehiyo. Sa unang araw ng klase, ako ay napaibig sa kanya sa unang tingin. Siya ang campus beauty sa paningin ng lahat, mahinahon at may kontrol. Mataas ang marka. Sa kasamaang palad, siya ay palaging malamig sa akin.
Sinuyo ko siya ng 4 na taon, ang natanggap ko lang ay distansya at pagiging magalang. Ngunit hindi ako nagsisisi. Dahil hindi siya pumayag kaninuman. Hindi ako natalo sa iba, ayaw lang niyang magkarelasyon. O kaya'y mas direkta, hindi niya talaga gusto ang mga lalaki. Palagi ko na lang iyon sinasabi sa sarili ko para maaliw. Hanggang sa pagkatapos ng graduation, nagkahiwalay kami ng landas. Siya ay nag-aral para sa master's degree, ako naman ay nagsimulang magtrabaho. Simula noon, wala na kaming naging ugnayan. Akala ko, ang nararamdaman ko sa kanya ay maglalaho na rin sa paglipas ng panahon. Ngunit, pagkaraan ng 3 taon, sa isang naka-arrange na blind date, muli ko siyang nakita. Nakaupo siya roon. Pareho pa rin ang kanyang magaan at malamig na anyo. Ang kanyang mga mata ay napakalamig kaya't may isang pintig ng puso ko na biglang nawala. Gusto mo bang magpakasal? Direkta siya at walang paligoy-ligoy. Medyo nagulat ako. Ngunit may lihim na saya. Akala ko, aktibo siya dahil pinipilit siya ng pamilya. Gaano man, biglang magpapakasal ang babaeng gusto ko at ako ang mapapangasawa. Paano ko tatanggihan? Kaya, nagpakasal kami. Akala ko swerte ako, parang may nahulog na tinapay mula sa langit, ngunit hindi ko inakala na ito ay isang mabilis na pagtakas mula sa kanyang dating pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, unti-unti kong naunawaan na hindi siya hindi naakit sa mga lalaki, mayroon na siyang iba sa kanyang puso. Ang taong iyon ay kapatid ng kanyang matalik na kaibigan, si Iten Cheng. Mas matanda siya sa kanya ng 5 taon. Lagi niyang sinasabi na parang bata ito, ngunit nakita ko. Ang kanyang pigil na pagpipigil ay hindi parang ate sa kapatid. Gusto niya ito. Mula pa noong una. Ngunit pagkatapos ng graduation, agad itong nagpakasal sa kanyang jowa ng 3 taon. Nasaktan siya. Sa ilalim ng panggigipit ng kanyang mga magulang at sakit ng puso, mabilis niya akong pinili. Noong gabing malaman ko ang katotohanan, ininom ko ang sarili ko hanggang sa malasing. Akala ko ay susuko na ako. At totoo namang pinalamig ko siya ng ilang araw. Ngunit ilang araw lang, sumuko na naman ako. Sinabi ko sa sarili ko, mahaba pa ang panahon, basta't sapat ang aking pagmamahal. Tiyak na makikita niya ito. Kaya habang masipag akong nagtatrabaho, sabay kong pinagsisikapang alagaan ang pamilyang ito. Sinubukan kong lumapit sa kanya, sanayin siya sa akin, ngunit lagi siyang malayo. Kahit 3 taon na kaming kasal, wala pa rin akong tunay na presensya sa kanyang puso. Nagsimula akong mag-alinlangan kung may saysay ba ang aking pagpupursige. Hanggang sa araw na yon, hindi ko sinasadyang natuklasan ang album na yon. Isang talaan ng paglaki ng isang lalaki mula 6 hanggang 25 taong gulang. Ang bawat larawan ay maayos na nakaayos. Hindi ito ang unang beses na nakita ko ang kanyang pagiging maselan, ngunit ang maselang ito ay may damdamin. May pagkahumaling. Hindi ko kayang magpanggap na walang pakialam, lalo na noong gabing iyon. Bihira siyang uminom, ngunit noong gabing iyon ay nalasing siya ng sobra. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang bata na masaya. Tinanong ko kung ano ang nangyari, ngumiti lang siya. Walang sinabi. Nagtanong-tanong ako at nalaman ko. Naghiwalay na si Iten Cheng. Sa sandaling iyon, bigla kong naunawaan na ang bintana sa kanyang puso ay hindi kailanman binuksan para sa akin. Ako ay naging kapalit para sa kanyang pagtaka sa pag-ibig. Ngunit ngayon, ang dati niyang minamahal ay malaya na muli. Napangiti ako, tinatawanan ang sarili ko sa pagiging tanga. Kaya nagdesisyon ako, wakasan na ang kasal na ito na walang pag-asa. Noong araw na pinirmahan niya ang kasunduan sa diborsyo, nakahinga ako ng maluwag. Hindi man lang niya binasa ang nilalaman, pumirma na siya. Ang nasa kanyang mga mata ay si Iten Cheng na biglang dumating. Hindi ko siya sinisisi. Voluntaryo ko ito. Masyado akong umasa. Bumalik ako sa bahay na tinirahan namin sa loob ng 3 taon. Tiningnan ko ang bahay na ito na personal kong inayos. Magkahalong damdamin ang aking naramdaman. Nakatayo ako sa sala. Dumating ang mga alaala na parang alon. Bawat eksena ay may kanyang anino. Ang tingin ko ay napunta sa huli sa aming larawan ng kasal. Ang kanyang ngiti ay napipilitan lang sa harap ng kamera. Sa isang saglit, naramdaman ko na ito ay napaka-ironiko. Inalis ko ang larawan at direktang itinapon sa basurahan sa ibaba. Pagkatapos, mag-isa akong tahimik na inayos ang lahat ng dokumento ng aming ari-arian. Gusto ko lang tapusin ang komedyang ito ng mabilis. Nang bumalik siya, una niyang nakita ang bakanting lugar kung saan nawala ang larawan. Tumigil siya at tumingin sa akin, yumuko ang kanyang noo, bihirang mangyari yon. Medyo nag-aatubiling tanong, nasaan ang larawan ng kasal? Lumuwag ang pako. Tinanggal ko para hindi may masaktan. Hindi na nagtanong pa si Liruyan. Inilapag niya ang dala niyang merienda sa tabi ko. At pumasok sa silid-aklatan. Nang maamoy ko ang nakakaganyak na bango, tumigil ako. Binuksan ko ang supot at nakita ang maanghang na merienda. Naramdaman ko ang asim at hapdi sa aking ilong. 3 taon na kaming kasal. Ako ay may sakit sa tiyan, kaya laging kumakain ng murang pagkain. Ngunit hindi alam ng aking asawa yon. Kung ako noon,
Para pasayahin siya, kahit gaano pa ito kaanghang, kakainin ko lahat. Ngunit ngayon ako ay ihuhulog lang ang buong bag pababa para itapon. Mula ngayon, itatapon ko na ang lahat ng hinanakit sa kasal na ito. Lahat ng kalungkutan, pati na siya. Malalim na ang gabi, ngunit paulit-ulit akong nagpapalit-palit ng posisyon, hindi makatulog. Inilibing ko ang aking ulo sa unan, magulo ang isip ko, at sa sandaling iyon. Isang bahagyang malamig na kamay ang biglang pumulupot sa aking baywang, nag-aalangan sa likod ko, may pamilyar na amoy. Unti-unting sumulong, ang kanyang hininga ay humihip sa likod ng aking tainga, pamilyar. Ngunit natural akong kumilos palayo, umiwas sa halik na babagsak. Ang kilos sa likod ko ay tumigil saglit. Makalipas ang ilang sandali, tahimik siyang nagsalita, masama ang pakiramdam. Pumikit ako, nagkunwaring nagsisinungaling, sumasakit ang tiyan. Gusto kong magpahinga. Hindi na siya nagtanong, humalik lang ng mahina. Pagkatapos ay sumandal sa akin at tumahimik. Akala ko matutulog na siya, ngunit bigla siyang nagtanong. Yung kontrata ng ari-arian na binanggit mo kanina, pakita mo sa akin. Baka may butas. Bigla akong nagmulat ng mata, bumilis ang tibok ng puso ko, parang may bumangga sa akin. Gusto niya talagang makita. Medyo natakot ako, ngunit hindi ko kayang tumanggi. Gusto mo ba talagang makita? Tiningnan niya ako, may bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Ngunit tumango pa rin siya. Tumahimik ako saglit pagkatapos ay tumayo. Pumunta sa pag-aaralan, kinuha ang kasunduan sa ari-arian, na sa totoo lang ay ang aming kasunduan sa diborsyo. Habang dala-dala ko ang papeles pabalik sa kwarto, handa na ibigay sa kanya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ruyan, uminom na naman si Shu Tingting at gumagawa ng gulo sa labas. Halika na! Ang boses ng lalaki sa telepono ay nagugulo at nagmamadali, narinig ko ng malinaw. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Habang sumasagot sa tawag, nagsusuot na siya ng jacket. Pinanood ko ang kanyang mabilis na kilos. Hindi ko napigilang magsalita, muli. Yung kapatid mong naghihiwalay ay nasa gulo na naman. Huminto siya sa kanyang hakbang, lumingon sa akin, parang natatakot na mag-isip ako ng iba. Ang kanyang tono ay mas seryoso kaysa dati, ang dating asawa niya ang nagkakagulo. Lasing at may dalang kutsilyo na nakablock sa pinto. Kailangan kong dalhin ang mga gwardiya para tingnan. Kung magkaroon man ng problema, magiging mahirap. Wala na akong sinabi. Tumango lang ako at sinabi, mag-ingat ka. Mabilis siyang umalis ng kwarto. Sa sandaling sumara ang pinto, parang may sumipsip ng lakas ko. Naupo ako sa kama. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Hanggang sa sumikat ang liwanag. Kinuha ko ang telepono para tingnan ang oras, ngunit hindi sinasadyang nakascroll ako sa moments. Nasa itaas ay ang bagong video na lihim kong idinagdag ni Iten Cheng 2 araw na ang nakakaraan. Sa eksena, isang pulang araw ang dahan-dahang sumisikat mula sa mga bundok, gininto ang liwanag sa pagitan ng langit at lupa. May humanga. May sumigaw. Nang dumaan ang kamera, nakita ko ang kanyang anino. Si Liu Ruyan ay nakatayo sa gitna ng mga tao. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng malumanay na gininto ang liwanag ng umaga, may ngiti sa kanyang labi. Yung uri ng relax, matagal nang nawalang ngiti. Ang madilim na kahapon ay natapos na. Lahat ay magkakaroon ng bagong simula. Natapos ang video sa linyang iyon. Nakatitig ako sa screen. Parang may tumama sa dibdib ko, sakit na walang mapaglabasan. Yi Tencheng. Diborsyado na. Kung siya ang kumilos, paano ito mabibigo? Si Liu Ruyan ay laging mahusay at desidido. Si Yi Tencheng ay ang taong gusto niya sa loob ng maraming taon. Kung kailangan niya ito, tiyak na tutulungan niya siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi talaga siya dapat sa akin. Ngayon ang tamang tao ay bumalik sa pagiging single. Ako ay isang transisyon lamang sa kanyang emotional vacuum period. Hindi niya sasabihin sa akin. Ngunit naiisip ko na ang eksena. Sasabihin niya sa akin na gusto niyang tapusin ang aming kasal. Magsimulang muli, tatango ako at gagawin ang kanyang nais. Mapait akong ngumiti, inilapag ang telepono sa nightstand. Naisip ko ang eksena kanina. Ang paraan ng walang pag-aalinlangan niyang pagpirma sa kasunduan. Ang tunay na pagbitaw ay ganito kadali. Hindi man lang niya ito tiningnan kahit na yon ay hindi kontrata ng ari-arian. Kundi kasunduan ng diborsyo. Nauna ko nang ginawa ang desisyon para sa kanya. Sa halip na hintayin siyang magsabi. Mas mabuting ako na ang magwakas nito. Pusang bitaw kahit man lang ay may natitira pang dignidad. Hindi naman masyadong nakakahiya. Inilapag ko ang telepono, tumayo. At nagsimulang mag-impake ng mga bagay na magkasintahan naming binili. Kitchen, mug, toothbrush cup, pajama. Noong nakaraan, kahit tingnan lang ang mga bagay na hindi ko kayang itapon, ngayon ay nakapak na sa karton. Walang pag-aatubili sa aking kilos, nang mapuno, dinala ko ang kahon pababa ng hagdan. Mabigat, halos manhid na ang aking mga daliri pagdating ko sa baba. Nakasalubong ko siyang pauwi, isang sulyap lang ay nakita niya ang aking paghihirap.
Para hindi makasagabal, tumango siya at hindi na nagtanong pa. Kahit na siya mismo yumuko para tulungan akong buhatin ang kahon, nakatayo ako sa tabi, pinapanood siyang kunin ang mga walang kwentang bagay mula sa akin. At kasama na rin ang huling pagsubok ko, kinuha niya ito. Ang kanyang likuran ay mabilis na lumayo. Lumakad siya ng maayos at matapang, gaya ng kanyang pagkatao, hindi ako nagulat. Sa totoo lang, kung binuksan lang niya ang karton na yon, mauunawaan niya ang balak kong gawin. Kung tiningnan lang niya, makikita niya ang mga regalo niya na aking itinatago. Ang mga bagay na sabay naming binili, ang maliliit na regalo na ipinagpalit namin sa mga espesyal na araw. Malalaman niyang hindi ito simpleng pagtatapon. Dahil sa kanyang katalinuhan, dapat ay mabasa niya ang aking iniisip. Naghahanda na akong umalis, may pagkakataon pa ang kwento. Kung tatanungin lang niya ako ng isang tanong. Tumingin pabalik kahit isang sulyap lang, ngunit hindi niya ginawa. Hindi man lang binuksan ang karton. Pinapanood ko ang kanyang likuran hanggang mawala ito sa aking paningin. Wala nang anumang damdamin sa aking mga mata. Pagkatapos, tumalikod ako. At itinapon ang karton na yon sa basurahan sa baba, kasama ang huling posibilidad. Ganap na isinara. Walang anumang pagsisisi at hindi na rin karapat-dapat magsisi. Pagdating ng hapon, biglang nag-crash ang aking computer. Marami pa akong dokumentong kailangang ayusin. Kaya pumasok ako sa silid-aklatan ni Liuruyan at humiram ng laptop sa kanya. Wala siyang sinabi. Ibinigay niya sa akin ang computer. Umupo ako, isinaksak ang hard drive. Habang naghihintay ng paglipat ng file, may lumabas na mensahe sa pop-up. Hindi ako nag-isip. Nawili akong pumindot. Ruyan, may hapunan ang law firm ngayong gabi. Gusto mo bang dalhin ang boyfriend mo? Tumigil ang aking mga daliri, halos otomatikong burahin. 3 taon kaming kasal. Hindi niya kailanman isinapubliko ang aming relasyon. Sa paningin ng iba, siya ang maganda at malamig na abogada sa law firm, walang asawa. Siya ang lihim na iniidolo ng marami. Dahil sa pagiging single niya, ilang araw lang ang nakalipas ay nakapunta ako sa kanyang law firm para magtanong tungkol sa diborsyo. Walang naghinala. Ngayon, dadalhin ba niya ako? Hindi ko alam at hindi na rin ako umaasa. Nakatitig ako sa mensaheng iyon, walang magawa. Sa tabi ko, si Liuruyan ay tumingin sa akin, parang pinag-aralan ang aking ekspresyon. Agad akong nagising. Umiti ako ng payapa. Dadalhin mo ba ako sa party? Mahinahon ang aking tono. Parang nagbibiro lang, ngunit ako lang ang nakakaalam kung gaano karaming pinipigilang sama ng loob ang nasa likod ng mga salitang iyon. Iyon ay isang pagbabago ng tanong, 3 taon na tayong kasal, kailan mo ako aminin bilang asawa mo? Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan sa sandaling iyon. Ang katahimikan ay mas masakit kaysa sa mga salita. Inalis ko ang aking tingin, umiti ng mas magaan. Nagkunwaring walang pakialam. May gagawin ako mamaya. Kahit gusto mo akong dalhin. Wala akong oras. Napabuntong hininga siya, tila gumaan ang kanyang loob. Kung may pagkakataon, dadalhin kita sa susunod. Hindi na ako sumagot. Inilagay ko ang aking kamay sa aking noo, ang aking mga mata ay nakatago sa anino. Sa kanyang susunod na yon. Tahimik kong sinabi sa aking puso, Liuruyan, wala nang susunod. Hindi ako lumabas ngayong gabi. Nanatili ako sa bahay, nag-aayos ng mga gamit, paminsan-minsan ay sumisilip sa kanyang telepono hanggang makita ko ang kanyang litrato sa social media. Nakangiti siya ng may distansya at wasto, at sa tabi niya ay nakatayo si Itencheng. Matagal kong pinagmasdan ang profile ng lalaking iyon at bigla akong natawa. Pinili pa rin niya siya. Akala ko kahit mag-aalinlangan siya, magpupumiglas, magpipigil. Ngunit hindi. Hindi ko siya sinisisi, ako ang masyadong tanga. Akala ko ang 3 taong kasal ay magdudulot ng kahit kaunting pagmamahal, kahit kaunting halaga. Bandang 1:00 ng gabi. Nakatanggap ako ng tawag mula kay attorney yan ng law firm, sinabing may bigla ang emergency. At hiniling na kung dadaan ako, kunin ko ang isang dokumento sa baba. Pumayag ako. Nagmaneho ako papunta doon, hindi inaasahang pagdating ko sa pintuan, nakita ko siya. Nakatayo siya sa ilaw, tinitingnan ako laban sa liwanag, hawak ang dokumentong iyon. Ang dokumentong dapat kong ibigay kay attorney yan ay may galit na ekspresyon ang aking mukha. Mali, huminto ako sandali, saka inayos ang aking emosyon. Kalmadong nagsalita, kay Jiang Chen ito, naghihiwalay na sila kamakailan. Humingi siya ng payo sa akin, inayos ko ang appointment kay attorney yan, direktang tumingin ako sa kanyang mga mata. Bawat salita ay mahinahon kong sinabi, hindi siya nagsalita, basta ako lang ang tinititigan. Nakunot ang kanyang noo, babasahin na sana ang kasunduan para malaman ang laman. Ngunit isang kamay ang umabot mula sa likod niya, hinawakan ang kanyang braso, Ate Ruyan. Hindi ba dapat nakikipagkita ka sa kliyente? Bakit ang tagal mo bago bumalik? Habang pinapanood si Itencheng na madaling lumapit. Biglang nagulo si Liuruyan, walang magawa, hindi man lang siya makatingin sa aking ekspresyon, lalong hindi alam kung paano magpapaliwanag.
Ngunit kumpara sa pagpapaliwanag, mas ayaw pa niyang itulak si Iten Cheng na kusang lumalapit sa kanya. Ako naman ay mas kalmado kaysa sa inaakala niya. Lumakad ako ng 2 hakbang, kinuha ang kasunduan mula sa kanyang kamay. Bahagyang yumuko, ang tono ay may distansya, salamat Attorney Liu. Kaming magkaibigan ay abala sa pag-aasikaso ng diborsyo, hindi na kami makakaabala. Ang simoy ng gabi ay pumasok sa bintana ng kotse. Pinahid nito ang aking isipan, hindi ko isinara ang bintana, ramdam ko ang malamig na hangin na tumatagos sa aking dibdib. Ito ay mas nakapagpapalinaw ng isip. Ang eksena kung saan nakatayo si Iten Cheng sa tabi ni Liu Ruyan ay parang karayom na patuloy na bumabalik. Naniniksik sa aking isipan, umiti siya sa kanya, inilahad ang kamay upang takpan ang mga inumin na aksidenteng tumalsik. Mula sa ingay sa paligid, sila ay tila bagay na bagay sa isa't isa. Hindi na ako nasasaktan, marahil ay dahil sa paulit-ulit kong pagkamanhid sa kanyang pagwawalang bahala. Ngayon, ako ay puno na lamang ng pagod. Ang 30 araw na panahon ng pagpapalamig ay napakahaba na nagsimula akong mag-isip na ang tinatawag na panahon ng pagpapalamig ay isa lamang dahilan para magkaroon ng marangal na paalam. Pinunasan ko ang aking mga mata. Nang hina ang aking mga mata, hindi ko napansin ang sasakyan sa harap na biglang nag-umpisang umatras ng mali. Isang malakas na putok, ang aking sasakyan ay bumangga ng malakas, ang inertya ay bigla akong itinulak pasulong. Halos hindi ako makagalaw, tumingin ako pababa, ang nakaumbok na pinto ay naipit ang aking binti. Dumaloy ang dugo sa aking pantalon, sobrang sakit na nakakabaliw, ngunit kailangan kong manatiling kalmado. Sumandal ako gamit ang isang kamay, kinuha ang cellphone mula sa aking bulsa, tinawagan ang ambulansya. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya, sinabi ng doktor na hindi ito nakamamatay. Ngunit kailangan agad ng operasyon upang linisin at tahiin, at kailangan din ng pirma. Dapat ay may direktang kamag-anak, maaari mo bang kontakin ang iyong pamilya? Tanong ng doktor sa akin. Tumango ako, kinuha ang cellphone, sunod-sunod na tawag. Tinawagan ko si Liu Ruyan, hindi siya sumagot, muli akong tumawag. Muli, sunod-sunod na 11 tawag, wala ni isang sinagot niya. Tinitigan ko ang screen ng cellphone, ang listahan ng mga hindi nasagot na tawag ay parang panunukso na kumikislap. Ano kaya ang ginagawa niya? Katatapos lang ng salusalo ng law firm, malamang ngayon ay kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga kasamahan, at si Iten Cheng na kanyang iniisip sa loob ng maraming taon. Umiinom ng alak, nagtatawanan, nag-uusap tungkol sa mga pangarap at buhay. Siyempre wala siyang oras sagutin ang aking tawag, Ginoo, hindi ba talaga makakarating ang iyong asawa? Ang nurse sa tabi ay nagtanong ng may pag-aalinlangan, bahagya akong umiling, ang aking tono ay kalmado ng hindi karaniwan. Diborsyado na kami, may ilang araw na lang at ganap na itong matatapos. Namilipit ang nurse. Hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon, ngunit nasa panahon pa kayo ng pagpapalamig ng diborsyo, mag-asawa pa rin kayo ngayon. Pwede mo siyang tawagan para pumirma, hindi ako agad sumagot, mumiti lang ako. Ang ngiti ay medyo mapait, 3 taong kasal, hindi mahaba. Ngunit naaalala ko ang bawat pagpapakumbaba at pagsuyo, para hintayin siya sa gabing uwi siya mula sa trabaho, minsan nakaupo ako sa hapag mag-isa hanggang madaling araw. Para magkaroon kami ng common language, binasa ko ang 2 buong civil code, ngunit sa huli, basta niya sinabi. Wala kang alam, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, pinatahimik ako ng kanyang mga salita. Naghanda ako ng maraming sorpresa, regalo. Para kahit isang ngiti lang mula sa kanya, sinabi niyang sobrang pagod siya, walang lakas. Lahat ng aking pinaghirapang pagsisikap para sa kanya ay labis lamang. Sa 3 taon na ito, hindi siya tumigil para sa akin kahit isang araw, akala ko. Kung hindi ako magsasalita, baka may pag-aalala siya sa puso, ngunit ngayon, kahit isang tawag. Ay tamad siyang sagutin, isang asawang lalaki na naaksidente, hindi man lang maabot ng kanyang asawa. Sinabi ko, kung ang pagkikita natin ay tungkol sa pagsasalaysay ng kwento ng iba, ano pa ba ang saysay kung darating o hindi? Napabuntong hininga ang nurse, puno ng awa ang mga mata, saka sinabing, tawagin na lang ang kaibigan. Nitong mga nakaraang araw, si Jen Chen ang nag-aalaga sa akin sa ospital. Akala ko hindi na darating si Liu Ruyan. Pero sa ika-4 na araw, lumitaw siya sa pintuan ng silid. Nang makita ko siya sa sandaling iyon, talagang may kaunting panginginig sa puso ko, hindi dahil sa tuwa, kundi sa isang uri ng hindi maipaliwanag na pagod. Nang makita niya ang sugat sa bukong-bukong ko, may pagtataka sa mukha niya, na aksidente ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana'y sinabi ko sa kanya. 10 tawag ang ginawa ko sa iyo, ngunit sa bungad ng aking dila, ngumiti na lang ako. Pinigilan ko ang mga salita, abala ka, ayokong istorbohin ka sa maliit na karamdamang ito. Natahimik siya ng ilang segundo, marahil ay may tunay na pagsisisi, yumuko para magpaliwanag.
Talaga, noong araw na yon, nagkataon lang kaming magkita ni Acheng, huwag kang magduda. Nakangiti kong tininan siya, ngunit wala nang pagbabago ang damdamin ko, tapos na ba ang proseso ng diborsyo niya? Maliwanag na natigilan siya, tumango, tapos na. Diborsyado na, mahina akong tumawa, congratulations sa'yo. Sana maging ganito rin ang aking proseso, parang hindi niya naintindihan ang ibig kong sabihin. Malapit na siyang magsalita, ngunit tumunog ang telepono. Tumingin siya sa caller G. Nag-atubili ng sandali, tumayo at pumunta sa koridor para sumagot. Sa sandaling umalis siya. Saka ko lang talaga naramdaman ang paghinga ng mas madali. Sa loob ng 3 taon na ito, hindi ba't lagi akong maingat? Sa pagsasalita batay sa kanyang ekspresyon, kahit masakit, kahit bigo. Malungkot, ang lalabas sa aking bibig ay wala lang. Pagkaalis niya, sinagot ko ang tawag ni Jiang Chen. Nag-uusap kami tungkol sa 15 araw na natitira sa cooling-off period ng diborsyo. Nang biglang bumukas ang pinto ng may kumalansing. Cooling-off period ng diborsyo. Sino ang magdidiborsyo? Automatiko akong tumingala at nakita ko ang gulat na mukha niya. Hindi ko inaasahan na babalik siya. Hindi ko inaasahan na maririnig niya. Mabuti na lang at dumating din si Jiang Chen sa sandaling iyon, pinigilan ko ang aking kaba. Tinuro ko si Jiang Chen at sinabi, siya ang magdidiborsyo. Bagamat natigilan si Jiang Chen, matalino naman siya, tumango at sumagot. Ako ang magdidiborsyo na isagawa na ang proseso. Hindi sila magkalapit ni Jiang Chen. Kaya hindi siya makapagtanong ng marami, ngunit sumimangot pa rin, bakit hindi ka muna lumapit sa akin kung magdidiborsyo? Sandaling nawala nang masabi si Jiang Chen, agad akong pumagitna para siya'y iligtas, at mabilis na natapos ang usapan. Kung may anumang problema sa hinaharap, pwede kang lumapit sa akin. Hindi ako nagsalita. Hindi naman siya bobo sa mga pangyayaring ito kung bibigyan niya ng kaunting pansin. Tiyak na makikita niya ang butas. Ngunit basta may kinalaman kay Iteng Cheng, parang nawawala ng kuryente ang kanyang rasyonalidad at pag-unawa. Sa wakas na intindihan ko kung ano ang tinatawag na ang pag-ibig ay nagpapabulag sa tao. Nakatingin sa kanya habang mabilis siyang nagtatype sa telepono, hindi mapakali, tahimik akong nagbilang sa isip. 10, 9, 8 nang mabuo ko hanggang 1, tumayo siya at naghanap ng dahilan para umalis. May trabaho sa law firm, kailangan ko munang magtrabaho. Anong araw ka lalabas ng ospital? Susunduin kita. Alam kong hindi siya darating. Makalawa, sabi ko. Umalis siya. Nag-intay ako mula umaga hanggang gabi, ngunit hindi bumukas ang pinto ng silid. Kinuha ko ang telepono. Binuksan ang Moments, at tulad ng inaasahan, nakita ko ang post ni Iteng Cheng. Bughaw na langit, puting alon, larawan sa dalampasigan, nakangiti siyang magaan at walang alalahanin. Malamang nandoon din siya. Tinawagan ko siya, bago pa siya sumagot. Narinig ko na ang tunog ng alon. Uy, nasa labas ako ng bayan para sa trabaho. May kailangan ka ba? Nakalimutan niya ngayon ako lalabas ng ospital. Tama nga. Siya lagi ang mahalaga, at ako, isa lang akong payong na pansamantala niyang inilabas. Para sumilong sa hangin at ulan. Ngunit nagising na ako, ayoko nang maging ang nakatayo sa likuran niya. Hindi ko siya inilantad, hindi rin nagpaalala, gaya ng dati ay nagtanong lang ng 2 bagay. Kailan ka pumunta? Ilang araw ka babalik? Kahapon dumating. Bukas na uwi. Lang ako at mahinang sinabi. Ingat ka sa bayahe. Pagkatapos ng tawag, ako na mismo ang tumawag ng sasakyan. Nakatayo sa harap ng ospital, binuksan ang telepono, pinindot ang kalendaryo. May 10 araw pa. Makalipas ang 10 araw, magiging malaya na ako. Ang 3 taong panaginip na ito ay sa wakas magigising na. Kahit hindi niya ako sunduin, ano naman? Sa wakas natutunan ko ng huwag nang mag-alala sa isang taong hinding-hindi tatalikod para sa akin. Pagbalik ko sa bahay na ito, balak ko sanang umalis agad, ganap na wakasan ang pagkukunwaring kasal na ito. Ang totoo, wala na kaming koneksyon. Pagod na rin akong magpakatatag, kaya tumawag na lang ako ng kumpanya ng paglipat upang mag-impake. Puno ng mga karton ang sala, abala ang mga trabahador at bukas ang pinto. Nakaupo ako sa sopa, tahimik na pinapanood ang mga kasangkapan na maingat kong inayos, isa-isang nabubuwag. Para itong nanonood ng isang seremonya ng pagluluksa. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pamilyar na tunog ng mga takong sa labas ng pinto. Bumalik siya, si Liu Ruyan ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang anyo ay kalmado gaya ng dati. Tanging nang makita ang gulo sa sala ay bahagya siyang nakasimangot. Anong nangyari? Kumpanya ng paglipat. Tumayo ako, ang boses ko ay walang pagbabago. Ang bahay sa Jingyuan ay tapos na. Malapit ito sa iyong tanggapan, doon ka na tumira. Mas maginhawa rin. Tila niya naalala ang kasunduan sa ari-arian at tumango. Nagpalit ng sapatos, pumasok at umupo sa sopa, parang inaalala ang ayos ng bahay na yon. Hindi ba gusto mong mag-alaga ng bulaklak? Maganda ang sikat ng araw sa silangang balkonahe, iwan mo iyon para sa pagtatanim. Ibinaba ko ang aking mga pilikmata.
Hindi ko siya tiningnan, mahina ang boses na parang sinabi lang ng walang pakialam. Hindi na kailangan. Tigil na ako sa pagtatanim. Hindi naman talaga madaling huminto, ngunit ang mga bulaklak na iyon ay para sa kanya. Ngayon ay hindi na kailangan. Siya ay tumingin sa lirio sa mesa, may iniisip. Hindi niya alam. Nagpalit pa ako ng sariwang florera dahil naalala kong gusto niya ito. Nagtanong siya muli. Bakit mga gamit mo lang ang inililipat? Saan ang sayo? Naipadala na lahat. Sumagot ako agad ng walang pag-aatubili. Tila hindi siya nag-isip ng malalim, malamang akala niya unang dinala ang aking mga gamit. Sa bagong bahay, nagbuhos siya ng tubig at inutusan ang mga manggagawa sa paglipat. Mag-ingat sa paglabel ng mga kategorya, huwag magkamali. Hindi ako nagsalita, tiningnan ko siya. Wala kang dapat ipag-alala na magkamali. Ang bagong bahay ay puro kanya lamang, saan magkakaroon ng paghahalo. Hindi ko na isasama ang aking sarili. Matagal na akong hindi kabilang sa kanyang buhay. Lahat ay naayos na. Natural niyang iniabot ang kamay para ako'y tulungang bumaba. Nang bumukas ang pinto ng elevator, bago pa ako makatapak. Nakita ng lahat si Eteng Cheng at ang kanyang kapatid na babae na nasa harapan. Nagulat ang lahat, tila nagyelo ang hangin sa loob ng ilang segundo. Kusang loob niya akong binitawan, lumakad pasulong ng 2 hakbang upang harangan ako. Ang reaksyong iyon. Hindi ko masabi kung likas na ugali o reflex. Bakit kayo narito? Nagtanong siya. Ngumiti si Eteng Cheng at sinabing sorpresa ito para sa kanya. Sinabi ni Chen Yan na gusto niyang makita ang bagong bahay. Hindi pa siya nakarating doon, kaya humingi siya ng address sa kanyang mga magulang. Hindi ako gumalaw. Hindi ko rin siya tiningnan ng mas matagal. Sa loob-loob ko, napangisi ako. Isang sorpresa. Para sa akin, ito ay isang tunay na sorpresa. Tumingin siya sa akin, parang pinipilit alalahanin kung sino ako. Nakita niya ako dati sa tanggapan sa labas ng bar. Tinitigan niya ako at nagtanong, Ate Luyan, sino po ang ginoong ito? Nag-alinlangan siya. Nakita ko, pinag-isipan niya. Kung paano ako ipakilala. Bilang isang ordinaryong kaibigan. Hindi kailangan ng introduksyon. Ayokong mahirapan siya at ayokong mahiya ang sarili. Kaya ako'y nag-abot ng kamay, ngumiti sa kanya at magalang na nagsabi. G. Boda, kaklase ni Attorney Liu noong kolehiyo. Sa kasalukuyan, nasa proseso ng diborsyo. Nagkataong humingi ng tulong sa dating kaklase. Hindi inaasahan siya ay lumilipat, hindi nagkataon. Agad niyang napagtanto ang sinabi ni Luluyan. Una ay tumingin siya kay Wenyan na may pagsisisi, pagkatapos ay sumunod sa aking sinabi upang makaiwas. Ipinakilala niya ang bawat isa. Bagamat ang lahat ay tila normal. Ngunit may pagdududa pa rin si Itle dahil maraming tao at magulo ang kapaligiran. Hindi na siya nagtanong. Inutusan niya ang kanyang kapatid na tumulong sa paglipat. Si Itojo ay lumapit sa akin. Kinausap ako. Kuya Bo, bakit ka nagdidiborsyo? Hindi ko inaasahan na ganoon siya kadaling makipagkilala. Matapos ang ilang segundo ng pagkagulat, ngumiti ako ng mahina. Ang aking asawa ay may gusto sa ibang lalaki. Nang marinig na pareho kami ng karanasan. Agad na nahabag si ito at hindi napigilang aliwin ako. Ganoon din ako. Ngunit okay lang. Kapag natapos na ang diborsyo, gaganda ang lahat. Si Ate Liruyan ay tiyak na tutulong sa'yo. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pumirma. Tulong na nga siya, tumango ako at tinapos ang kanyang sinabi. Narinig ko na ang iyong kaso ay siya rin ang humawak, malamang ay ginawa niya ito ng buong puso, tama ba? Isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Eteng Cheng at naging magaan ang kanyang tono. Malaki ang naitulong ni Ate Liruyan. Sabay siyang nangalap ng ebidensya para sa akin. Habang isinasakdal ang dating asawa, kasabay nito'y nanatili siya sa tabi ko upang protektahan ang aking kaligtasan. Kung hindi dahil sa kanyang pagharap kasama ang mga tanod, malamang patay na ako sa kamay ng baliw na dating asawa. Habang pinagmamasdan siyang matamis na nag-aalaala sa mga hindi magandang nakaraan. Natigilan ako sandali at biglang nagtanong ng isang hindi angkop na tanong, gusto mo ba si Liruyan? Nang marinig ang tanong na ito, natigilan ang buong katawan ni Eteng Cheng at nag-alinlangan ng matagal. Bago sumagot ng nauutal, hindi ko rin alam. Noong una, itinuturing ko lang siyang ate. Mula pagkabata, lagi niya akong inilabas para maglaro, inalagaan ako sa lahat ng bagay, at naghanda ng maraming regalo para sa akin. Noong nag-aaral, kapag may nambubuli sa akin, lalapit siya upang makipagtalo at makipag-away, napupuno ng sugat ang kanyang katawan. Nang malaman niyang nagdiborsyo ako, siya mismo ang lumapit at nag-alok ng tulong. Nang maglaon, narinig ko sa aking nakababatang kapatid na babae, na si Ate Liruyan pala ay lihim na may gusto sa akin ng matagal na. Isang diyosa na napaka-erehe, naglalaro pala ng lihim na pag-ibig. Hindi ko alam kung paano siya nahulog sa akin. Habang nakikinig sa kanyang paulit-ulit na pagkukwento ng mga ito, mistulang halo-halo ang aking damdamin. Mula sa bibig ni Eteng Cheng, nakilala ko ang isang Liruyan na lubhang naiiba sa aking pagkakakilala.
Kaya pala hindi siya likas na malamig, hindi lang niya ako gusto. Hindi rin siya hindi aktibo sa lahat ng bagay. Ako lang ang hindi ang taong makapagpapagising sa kanyang lakas. Ngunit sayang, masyado akong nahulog ng malalim. At huli na nang napagtanto ko, walang kabuluhang nasayang ang maraming taon sa kanya. Si Ethan Cheng, nalubog sa nakaraan, ay hindi napansin ang aking makahulugang ekspresyon. Matapos ang pag-uusap na ito, itinuring na niya akong kaibigang mapagkakatiwalaan at naglakas loob na ilabas. Ang problemang pinag-alinlanganan niya ng matagal, dahan-dahang ipinahayag sa akin na ilang beses ko lang nakita. Kuya, ano sa palagay mo kay Ate Liu Ruyan? Naintindihan ko ang ibig sabihin ni Ethan Cheng. Tumingala ako sa bahay na malapit ng lisanin at matapat na sinabi ang aking totoong opinyon. 10 taon ko na siyang kilala, ngunit nitong huli ko lang siyang nakasalamuha at natuklasan kong hindi ko talaga siya lubos na kilala. Kaya kung ano siyang tao, mahirap para sa akin na sagutin ka. Ngunit masasabi ko sa'yo, sa unang pagkakataon nakita ko siyang may gustong-gusto ng isang tao. Si Ethan Cheng ay tila nag-isip na tumango at medyo natahimik ang kanyang loob. Nang makita na lumilihis na ang araw at malapit na ang gabi, hinila niya ako. At sinabing sabay kaming kakain ng hapunan. Si Liu Ruyan, na pauwi na, ay narinig ito at nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga salitang ayaw. Nang makita ko ang kanyang ekspresyon, ngumiti ako ng bahagya. Tinanggihan ko ang kanyang imbitasyon, may gagawin pa ako sa gabi, huwag ko na kayong abalahin. Hindi binigyan ni Liu Ruyan ng pagkakataon ang magkapatid na mag-react, inakay ako papasok ng sasakyan, mauna na kayo. Ihahatid ko siya pauwi at susunod ako sa inyo. Sumunod ang truck sa likod ng kotse palabas ng subdivision. Sumabay ang puso ni Liu Ruyan sa dalas ng ilaw trapiko. Nagkaroon siya ng biglaang brainstorm upang makahanap ng makatwirang paliwanag. Ako ang unang nagsalita upang sirain ang kakaibang atmosfera, mahina ang tono. Huwag kang masyadong kabahan. Hindi ba tayo nagkasundo bago ikasal na itatago ang kasal sa lahat maliban sa mga magulang ng bawat isa? Hanggang sa pareho tayong handa na ipahayag ito. Hindi ka pa handa, naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Liu Ruyan, may bahid ng pasasalamat ang kanyang tono, salamat sa pag-unawa. Sa totoo lang, unti-unti ko nang natatanggap ang katotohanang may asawa na ako. Bigyan mo pa ako ng panahon. Tiyak na ipapahayag ko ito. Bahagya akong tumango, tumingin sa labas ng bintana. 3 taon ng kasal na hindi ipinahayag, kailangan pa ng panahon, ngunit ayaw ko nang maghintay. Ang buhay ng tao ay walang ganoong karaming oras na sayangin. Pagod na ako. Sa buong biyahe, wala akong sinabi. Patuloy na umuurong ang tanawin sa labas, ngunit tila may humihila sa aking puso. Mabigat na halos hindi ako makahinga. Si Liu Ruyan sa tabi ko ay paminsan-minsang tumitingin sa akin, parang may sasabihin. Ngunit nilunok na lang, alam ko kung ano ang iniisip niya. Kamakailan, pakiramdam niya ay may mali sa aking emosyon. Ngunit hindi niya malaman kung ano, kaya nagsimula siyang mag-ulit-ulit na balikan ang lahat ng nangyari kamakailan. Sinusubukang hanapin ang dahilan. Pinakinggan ko siyang mag-rewind mula simula hanggang wakas, mula sa abalang trabaho hanggang sa magdamag na overtime. Mula sa kaso sa kanyang abogasya hanggang sa kaso ng diborsyo ng kanyang kapatid. Lahat ng iyon ay walang kinalaman sa akin. Isa lang akong tagamasid na pumapalibot sa gilid ng kanyang buhay. Sa huli, tila nakarating siya sa isang konklusyon, ang aking kamakailang kalungkutan. Ay dahil sa sobrang busy niya na napabayaan niya ako. Wala akong sinabi. Walang pagkiling. Lumitaw ang konting pagkakasala sa kanyang mukha. Bihira siyang magmungkahi. Malapit na ang 3 anibersaryo ng kasal natin. Magbakasyon tayo para makapagpahinga. Alam ko. Gusto niyang bumawi, pero ano pang silbi ng mga ito ngayon? Ilang araw na lang ang cooling off period ng diborsyo. Ayaw kong magkaroon ng gulo kaya gumawa ako ng dahilan. Hindi pa gumaling ang sugat ko. Masyadong magulo lumabas. Nag-isip siya at naisip niyang may punto rin. Kaya pinalitan niya ng ilang paraan para pumili ako, manood ng eksibisyon, candlelit dinner. Isang araw na bayahe, isa-isa kong tinanggihan ang lahat. Ayaw ko na talagang makipag-arte sa tinatawag nilang buhay mag-asawa. Napansin niya ang lamig ng pakikitungo ko. Sa wakas, lumitaw ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Marahil naalala pa niya na dati kapag nagsabi siyang lalabas. Ako ang laging unang matutuwa, parang tanga. Dahil baka may maisip siyang muli. Ako ang nagmungkahi ng isang kompromiso. Sa katapusan ng linggo, samahan mo akong bumalik sa alma mater ko. Nagulat siya, marahil hindi inaasahan na bigla akong magsasabi nito dahil hindi naman ako mahilig sa nakaraan. Pero hindi siya nagtanong. Umiti lang at tumango. CJ. Tahimik na muli ang sasakyan. Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang kalendaryo. Malapit ang 2 petsa, parang itinadhana na ng tadhana. September 6. Ang anibersaryo ng kasal namin at ang araw na lihim ko siyang minahal ng eksaktong 10 taon. At September 7. Ang diborsyo ay magkakabisa.
Sa ganitong punto bumalik sa alma mater, parang bumalik sa simula. Parang nagtatapos din ang 1-0 taon kong pag-ibig. Matagal akong tumitig sa screen. Bigla akong umiti at nangungusap na sinabi, ngayon. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Nagtaas siya ng kilay, bihira siyang umiti. Kailan ba kita iniwan? Sagot ko, huwag mo akong siraan. Hindi ako sumagot, tumingin na lang ako sa labas ng bintana. Sa isip ko, tahimik akong nagbilang. Noong nakaraan, sinabi mong sasamahan mo akong lumabas ng ospital, pero pumunta ka sa dagat para manood ng pagsikat kasama si Ethan Cheng. Iniwan mo akong mag-isa sa ospital. Noong bago pa yon, nangako kang gagawa ka ng kaarawan para sa akin. Pero bigla kang pumunta para tulungan siyang mangolekta ng ebidensya, sinabi mong pagod ka at nakalimot. Noong bago pa yon, sinabi mong sasamahan mo akong umuwi sa probinsya, pero nalungkot siya. Pumunta ka para uminom kasama siya, iniwan mo akong mag-isa sa labas ng bayan. Paulit-ulit, kapag siya, lagi mong naalala. Ako naman, lagi akong nakakalimutan mo. Hindi iyon pag-iwan, hindi na siya bumalik. Ang unang bagay ko tuwing gigising ay ang tanggalin ang isang pahina ng kalendaryo. Ang bahay ay walang laman, ako na lang mag-isa. Nililinis ko ang huling mga gamit, parang nag-impake ng nakaraan, parang naghahanda para sa aalis na sarili ko. Isang tahimik na paalam, mabilis ang oras, nakakalito. Dumating ang Setyembre 6. Maaga akong gumising, inahitan ko ng maayos ang balbas. Naglagay ng wax, pinili ang lumang puting baro. Ibinigay niya ito ilang taon na ang nakaraan. Simple lang, pero alam kong sinabi niya dati na yon ang paborito niyang itsura ko. Ngayon ang anibersaryo ng kasal, at ang eksaktong ika-negatibo 1-0 taon ng lihim kong pagmamahal sa kanya. Inilagay ko ang kamera sa bag. Balak kong kumuha ng ilang larawan sa campus. Parang tatapusin ang mahabang pag-ibig na ito. Pagbaba ko, naghihintay na siya sa ibaba. Nang makita akong lumabas. Gaya ng dati, masinsinang binuksan niya ang pinto ng kotse para sa akin. Malumanay ang boses. Marahil alam niyang malapit na tayong malaya. Hindi inaasahan ang kalmado ko, medyo masaya pa. Nagsimula akong magkwento ng mga lumang bagay noong kolehiyo. Unti-unti rin siyang nag-relax at nagmungkahi pa na kumuha ng maraming larawan para sa akin. Sabi niya, ngayon ay karapat-dapat alalahanin. Ngumiti ako at tumango, tahimik na itinago ang mga emosyong bumabangon. Mabilis na dumating ang kotse sa pintuan ng New University. Nauna akong bumaba, nakatayo sa tabi ng bintana para maghintay sa kanya. Kakabit lang niya ang seatbelt, may ilang beep ang cellphone. Hindi ko sana papansinin. Pero hindi siya bumaba. Napalingon ako. Ang kamay niya ay nakatigil sa cellphone. May lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang nakita niyang balita, pero nagsimulang kumirot ang puso ko. Makalipas ang ilang segundo, tumingin siya sa akin at sinabi, sandali. Si Ethan Cheng ay may bigla ang bagay. Kailangan kong pumunta. Nagulat ako, naisip. Ngayon ang anibersaryo ng kasal natin. Hindi niya naman siguro talaga balak umalis. Sinubukan ko siyang pigilan. Baka hindi pwede. Umiti ako. Hindi na nagtanong. Hindi ako tanga. Ang kanyang tingin. Ang kanyang ekspresyon, ang kanyang tono, alam ko ng lubos. Malamang para na naman sa kapatid na lalaki yon. Ngunit ngayon, wala na akong lakas para ilantad. Makipagtalo, patunayan ang anuman. Binitiwan ko ang pinto ng sasakyan. Umatras ng isang hakbang, pinanood siyang bumalik sa upuan ng driver. Maaaring nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi. Tulad ng dati, nangako siya, mag-taxi ka na lang pauwi. Kapag natapos ko ang mga gawain sa mga araw na ito, sasamahan kita. CJ, maaari pa tayong mag-imbita ng ilang propesor na kumain. Hindi ako sumagot. Hindi niya alam marahil na ito na ang huli naming pagkikita. Pinanood ko siyang umalis. Hanggang sa tuluyang mawala ang sasakyan sa paningin. Sa sandaling iyon, tumingala ako sa langit. Medyo nakakasilaw ang araw. Pinikit ko ang mga mata, kinuha ang kamera mula sa bag. Mag-isa akong pumasok sa pintuan ng alma mater. 30 minuto. Inabot ako ng 30 minuto. Nilakad ko ang lahat ng lugar na dati kong naging interesado, inaasahan, at pinangarap. Silid-aralan, palaruan, aklatan. Tagpo, at ang puno ng platan kung saan ko siya unang nakita, nakatayo sa ilalim nito, nag-iisang umiibig. Isang-isahin kong kinunan ng litrato ang mga ito. Hindi upang alalahanin siya, kundi upang magpaalam sa aking sarili. Sa pag-uwi, sumakay ako ng taxi. Nakaupo sa likod, hindi nagsalita. Tinanong ng driver kung saan ako pupunta. Nagbigay ako ng isang address. Uwi. Dapat nang umuwi. Bumalik sa bahay na yon na ngayon ay para na lang sa akin. Pagkapasok. Isang abiso ang lumitaw sa telepono. May update sa Moments. Binuksan ko. Ang una ay ang litratong inilathala ni Ethan Cheng. Sa kama ng ospital. Natatakpan siya ng kumot, maputla ang mukha. Simpleng caption. Lagnat hanggang 39 degrees. Pero buti na lang may kasama. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung ano talaga ang emergency sa law firm na natanggap niya kanina.
Ano ba talaga? Hindi siya talaga abala. Ako lang. Hindi ako ang taong hindi niya kayang iwan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natiyak ko. Hindi siya nag-overtime, kundi inalagaan si Iteng Cheng na nilalagnat. Tinitigan ko ang litrato ng kama ng ospital ng ilang segundo. Saka ko naalala kaninang umaga, nakaupo siya sa kotse, taimtim na sinasabi na may emergency sa law firm. Hindi ko napigilang tumawa ng mahina. Para sa kanya, hindi man lang siya naglaan ng kalahating oras. Ngunit, Liu Yan, naisip mo ba? Kung alam mo lang na ang mga oras na ito. Ang huling sandali nating magkasama, magsisisi ka ba na iniwan mo ako ulit? Umiling ako. Hindi na. Wala na akong pakialam sa sagot na yon. Binuksan ko ang WeChat. Hinahanap ang chat ni Attorney Yan. Nag-type ng mensahe, Attorney Yan. Ngayon ang huling araw ng cooling off period ng diborsyo. Kailangan ko pa bang pumunta sa iyong opisina para sa mga papeles? Hindi nagtagal. Sumagot siya, hindi na, Ginoong J. Dahil huling araw na ng cooling off period, matatapos na ba ang buong proseso? Binabati kita, bagong buhay. Bagong buhay. Ang apat na salitang iyon ay tila balintunang. Ngunit sa sandaling ito, ramdam ko ang labis na gaan. Mula ngayon, mula nang hindi ko na mahalin si Liu Yan. Mula nang hindi ko na siya asahan, naging malaya ako. Magkakaroon ako ng sarili kong maningning na buhay. Ngumiti ako at isinara ang telepono. Naglakad pa uwi. May 3 oras pa sa countdown. Inimpek ko ang lahat ng natitirang gamit ko sa bahay na akin lamang. Isa-isang itinapon, walang pag-aatubili. Ang mga litratong kuha sa campus kanina. Isinalansan, ginawang isang video ng alaala. Sa mga litrato, ako. Nakatayo sa pintuan ng aklatan, nakaupo sa upuan ng palaruan, nakasandal sa puno ng platan kung saan tayo unang nagkita. Ngunit wala siya sa mga litrato. Ang mga alaalang ito, hindi na rin nangangailangan sa kanya. 1 oras na lang sa countdown. Tapos na ang video. Pinanood ko ito ng 1 beses. Saka kinuha ang kamera, pinindot ang record button. Dahan-dahang nagsalita sa harap ng lens. Iyon ang huling sulat ko para sa kanya. Walang sisi. Walang iyak. Tahimik lang na sinabi, Liu Yan. Ang kasal natin hanggang dito na lang. Tapos na ang recording. Isinoli ko ang memory card sa kamera, inilagay sa bedside table ng kwarto, sa tabi ay ang kopya ng nilagdaang kasunduan sa diborsyo. Matapos ayusin ang lahat, pinulot ko ang huling maleta. Lumabas ako ng pintuan, hindi lumingon at hindi na rin babalik. Liu Yan, mula sa sandaling ito, hiwalay na tayo. Naway maging masaya ka at naway maging malaya ako. Sa kabilang banda, hanggang sa halos gumaling na ang sakit ni Ito Cheng. Saka umalis si Liu Yan sa bahay niya. Habang nagmamaneho, tinatawagan niya si Jiba Ida. Gusto niyang tuparin ang pangakong nakaraan. Ngunit kahit mahigit 10 tawag, palaging naririnig ang tunog na naka-off ang telepono. Walang reply sa mga mensahe. 3 taon ng kasal, ito ang unang beses na hindi niya makontak si Jiba Ida. Naaalala ang nakaraang aksidente, nag-aalala siya, kaya umikot at umuwi. Lahat ng gamit sa bagong bahay, inayos sa orihinal na ayos, hindi na nagkakagulo. Ngunit isang tingin lang ni Liu Yan, napansin niyang may mali ang mga gamit ni Jiba Ida. Wala siyang nakita kahit isa. Nang mapansin ito, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Nagmamadaling bumalik sa lumang bahay. Walang laman ang buong bahay, hinanap niya sa loob at labas. Walang nakitang tao. Hanggang sa pumasok siya sa kwarto, doon niya nakita sa bedside table. 1 kamera at 1 dokumento. Naaalala ang saya niya nang hawakan ang kamera noong mga nakaraang araw. Napahinga si Liu Yan, pinindot ang power button, gustong makita kung ano ang kanyang kinunan. 1 video na may masayang musika ang lumabas, mga tanawin sa iba't ibang lugar na kinunan ni Jiba Ida, paminsan-minsan may lumalabas na mahabang teksto. Habang pinapanood, malapit na siyang mag-pause, Liu Yan, sa plaza marami pa ring mga estudyanteng nag-skateboard. Naalala ko noong unang beses kitang niligawan, dito mismo, at tinanggihan mo ako. Umuwi ako at buong gabi nag-isip. Liu Yan, sikat pa rin ang upuan sa library. Hindi ako nangahas na istorbohin ng iba, kaya malayo lang ako kumuha ng litrato. Pamilyar ba ang lugar na ito? Ang paborito mong lugar dati. Liu Yan, ito ang daan na lagi mong tinatahak pa uwi. At nandito ako, palihim kang pinagmamasdan sa loob ng 4 na taon. Habang pinapanood ang bawat eksena. Para bang bumalik si Liu Yan sa masayang panahon ng 6 na taon na nakaraan. Naaalala ang mga araw na yon. Naaalala si Jiba Ida na sumusunod sa kanya noon, ngumiti siya nang hindi namamalayan. Natapos ang musika, ngunit may 1 minuto pa ang video. Akala niya ito ay isang lihim na sorpresa. Hindi napigilan, tumingin siya sa paligid, ngunit wala si Jiba Ida. Puno ng pag-aalinlangan. Pinindot niya ang play. Pagkatapos ng ilang itim na frame, lumitaw ang mukha ni Jiba Ida sa gitna ng screen. Nakikita ang kanyang pulang mata at pagod na mukha, biglang bumangon ang masamang pakiramdam sa puso ni Liu Yan.
Liu Ruyan, ngayong taon ay ika-10 taon ng pagkakakilala natin, at ika-10 taon ng lihim kong pag-ibig sa'yo. Mahirap paniwalaan, tama? Ang tagal na ng panahon na gusto kita, umabot na sa punto na kailangan sukatin sa 10 taon. Sa totoo lang, mahirap din para sa akin na paniwalaan, dahil ilang 10 taon ba ang buhay ng tao? Sa 10 taon, 7 taon ng walang katumbas na pag-ibig, 3 taon bilang mag-asawa. Sa bawat sandali, gusto kong pumasok sa iyong puso, at marami akong inalay para dito, ngunit hindi ito natupad. Kung hindi mo gusto, hindi mo talaga gusto, kahit pa lumipas ang isa pang 3 taon, 7 taon o 10 taon. Ang katotohanan hindi mo ako gusto, hindi ko ito mababago. Kaya sa espesyal na araw na ito, gumawa ako ng mahalagang desisyon, ang bitawan ang pagkahumaling na ito, at bigyang daan ang iyong taos-pusong pag-ibig kay Ito Cheng. Kaya kapag nakita mo ang recording na ito, gusto ko lang sabihin sa iyo, hindi. Dapat ay abisuhan kita, Liu Ruyan, hiwalay na tayo. 1 buwan na ang nakalipas, pumirma na ako, at pumirma ka na rin. Kaya mula ngayon, pareho tayong malaya. Aalis na ako. Huwag mo akong hanapin. Naway kayo ni Ito Cheng ay maging magkasintahan at magkatuluyan. At naway sa aking natitirang buhay, maging malaya ako. Bawat salita, tulad ng kulog sa tagsibol, sumabog sa pandinig ni Liu Ruyan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nakadilat ang mga mata, nanginginig ang mga labi. Ano ang ibig sabihin na pumirma siya? Pumirma rin siya. Hiwalay na sila. Kailan siya pumirma? Ang kamera sa kanyang kamay ay biglang bumagsak, tumama sa folder sa mesa. At tumama sa kanyang hita. Ang malaking kasunduan sa diborsyo, sumasalamin sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinulot, diretsong binuksan sa huling pahina, at isang sulyap lang nakita niya ang pirma ni Jibaida. At sa kaliwang bahagi ng lagdaan, ilang sentimetro ang layo, ay may isang pangalan na nilagdaan. Pamilyar na pamilyar siya sa sulat kamay na ito. Dahil siya mismo ang pumirma, 3 salitang sumasayaw na parang dragon at phoenix, Liu Yan. Sa isang iglap, maraming detalyeng dati niyang binaliwala ang biglang bumaha sa kanyang isipan. Ang pagkikita nila sa law firm, sinabi ni Jiboda na para pumirma, pero galing siya sa itaas na palapag. At ang opisina ni Attorney Yan ay nasa ikalawang palapag. Nang sabihin ni Attorney Yan na siya ang mag-abot ng dokumento ng paghahati ng ari-arian. Nakita niyang may bahid ng pag-aalala sa mukha nito nang lumitaw siya. Sa nakaraang buwan, tuwing umuwi siya, napapansin niyang may nawawala, lahat ng mga ito ay pag-aari niya. At dahil sa layout ng bagong bahay, halos makumpirma ni Liu Yan na ito ay sadyang ginawa ng asawa. Sa ilalim ng kanyang mga mata, nagkwento ito ng isang malaking kasinungalingan, tahimik na pinapirma siya ng kasunduan sa diborsyo. Pagkatapos ay umalis itong mag-isa. Nang maunawaan niya ang buong pangyayari, sabay na sumambulat ang galit at takot. Sa puso ni Liu Yan, kinuha niya ang kasunduan at ang kamera, at mabilis na tumakbo pababa, sumakay sa kanyang kotse, at dumiretso sa law firm. Sumugod siya sa opisina sa ikalawang palapag at inihampas ang kasunduan sa diborsyo sa mesa ni Attorney Yan. Ang kasong ito ng diborsyo sa pamamagitan ng kasunduan ay sa iyo ba, Attorney Yan? Nang makita ang kanyang matinding pag-aalala, agad na inilapag ni Attorney Yan ang kanyang tasa ng tsaa at binuksan ang mga dokumento. Ako ang humawak. Bakit? Sa sandaling iyon, ang galit ni Liu Yan ay umabot sa kasukdulan. Nawalan na siya ng bait, hindi na niya alintana ang samahan ng magkasamang abogado, at sumigaw siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang kaso ni Jiboda? Hindi alam ni Attorney Yan kung ano ang nangyayari. Wala akong ibang intensyon. Ang kasong ito ay sumusunod sa proseso na isumite na para sa pagsusuri. Walang anumang problema. Bakit kailangan kitang sabihan? May kinalaman ba ito sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Sa kanyang mga paratang, bumuka ng husto ang bibig ni Attorney Yan. Mabilis siyang tumingin sa huling pahina upang makita ang pangalan ng babae, Liu Yan. Liu Yan, ang asawa ni Jiboda ay si Liu Yan. Si Liu Yan ay may asawa. Hindi ba siya single? Napuno ng mga pagdududa ang puso ni Attorney Yan, at mabilis na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi ko alam na si Jiboda ay iyong asawa. Hindi ka ba single? Ang mga salitang ito ay parang isang timba ng malamig na tubig. Natuluyang pumatay sa galit ni Liu Yan. Nang bumalik ang kanyang isip, napagtanto niya ang kanyang kakulangan sa kahinahunan. Ngunit si Liu Ruyan ay nagmamadaling hanapin ang kinaroroonan ni Jiboda, walang mood na ipaliwanag sa kanya, siyan. Sa ibang pagkakataon sasabihin ko sa iyo ang buong bagay. Maaari mo bang ibigay muna sa akin ang impormasyon ng kontak ni Boda? Siya ay hindi na makontak ngayon. Bilang kanyang kasamang abogado, tiyak na makakontak mo siya. Bago umalis si Jiboda, talagang nag-iwan siya ng isang numero at address, ngunit bilang isang matandang tusong abogado, matatag na tumanggi siyan. Ruyan, ikaw rin ay nasa propesyon na ito.
Ang iligal na paglabas ng impormasyon ng kliyente ay labag sa batas. Huwag mo akong gawing mahirap. Si Emergy ay asawa mo pa rin. Isipin mo lang mabuti. Tiyak na makakontak mo siya. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Ang kanyang emosyon ay naging matatag kamakailan. Walang mangyayaring masama. Minamaliit niyan ang kakayahan ni Liu Ruyan. Bagaman 3 taon ng kasal. Ngunit wala siyang impormasyon ng kontak ng pamilya o kaibigan ni Jiboda. Kahit ang kanyang mga magulang ay hindi niya makontak. Ni hindi niya alam kung saan ang kanyang bayan. Talagang hindi niya siya makontak, kaya naman siya ay nagsusumamong manghikayat. Sinubukan niyang pukawin ang damdamin niyan, ngunit kahit anong pagsusumamo niya, siyan ay may isang sagot lamang, walang masasabi. Wala nang magawa si Liu Ruyan, kaya nagpababa siya ng kanyang hinihingi, sumulat ng liham at hilingin kay Yan na ipadala ito kay Jiboda. Pagkatapos ng trabaho, nagpadala siya ng mensahe na nakita ni Emergy. Ngunit walang sagot. Nagmamadaling binuksan ni Liu Ruyan ang WeChat upang magpadala ng mensahe kay Jiboda. Subalit nakita niya na naging gray ang avatar niya sa WeChat, nagpapakita ng isang na-deactivate na user. Pagkatapos ng diborsyo, upang tuluyang mawalan ng ugnayan. Kaya ba niyang gawin ito? Sa ika-10 taon ng pagkakakilala, biglang nakaramdam si Liu Ruyan ng isang maling akala ng unang pagkikita kay Jiboda. Pagkatapos umalis sa Jinbei, hindi ako umuwi. Wala ring nag-abiso sa sinuman, dumiretso sa istasyon ng tren. Walang patutunguhan na nakatayo sa harap ng electronic screen. Nagturo ako ng isang lugar ng random, Longcheng, bumili ng tiket para sa pinakamabilis na alis na tren. Ito ang aking unang paglalakbay pagkatapos ng diborsyo. Mula Hilaga patungo Timog, unti-unting tumaas ang temperatura. Ang tanawin sa labas ng bintana ay naging mahalumigmig. Mainit, parang nagpapaalala sa akin na ito ay isang ganap na paalam. Dumating sa Longcheng. Dala-dala ang aking bagahe, lumabas ako ng istasyon. Hindi pamilyar na lugar. Ayaw ko ring maghanap ng gabay. Naghanap ng isang maliit na tuluyan ng random, iniwan ang bagahe. Pagkatapos ay nagsimulang maglibot sa mga kalye. Walang nakakakilala sa akin, walang nakakaalam na kakadiborsyo ko lang. Umorder ako ng isang mangkok ng mainit na pansit, umupo sa isang maingay na tindahan sa tabi ng kalsada, umiinom ng malamig na inumin. Bigla kong naramdaman ang hindi pa naranasang gaan. Nagbeep ang isang tunog at tumunog ang telepono. Tumingin ako pababa, ito ay mensahe mula kay Attorney Yan. Bayaw, bakit mo hindi sinabi sa akin ang iyong pagkakakilanlan bago ka magpa-divorce? Ay, paano ito nangyari? Hindi ko ibinigay ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Si Ruyan ay nagalit ng husto sa akin. Sumulat siya ng liham na ipapadala ko sa iyo. Tingnan mo muna, hindi ako nagulat na magagalit siya dahil tahimik kong kinuha ang ladda. At umalis ng lubos na tiyak. Ngunit nagulat ako na sumulat siya sa akin ng liham. Binuksan ko ang dokumento na ipinasa ni Attorney Yan. Una kong nakita ang bilang ng pahina, 8 pahina. Muntik na akong tumawa. Isang diborsyo lang ito, kailangan pa ng 8 pahina. Nag-imprenta ba siya ng memoir? Malamang, karamihan ay mga paratang ng cold violence at pagbubuklat ng lumang aklat. Kumakain ako ng noodles, masaya ang loob. Ayaw kong sirain ang gana sa mga salitang ito. Kaya isinara ko ang dokumento, nilagay ang telepono sa silent, at nagpatuloy sa pagkain ng noodles hanggang matapos. Matapos inumin ang huling kutsara ng sabaw, tila nawala lahat ng aking hinanakit. Susunod, naglibot ako sa night market. Kumain ng mga inihaw na karne, uminom ng beer, at nakipag-usap sa ilang mga manlalakbay na hindi ko kilala. Ang usapin ng diborsyo ay hindi na tulad ng mga nakaraang araw na nagpapahirap sa akin. Sa halip, parang naalis ang mabigat na pasanin. Sa gabi, pagbalik ko sa hotel, nag-isip ako. Sumagot pa rin ako kay Attorney Yan ng isang salamat. Pagkatapos, ibinalik ko ang dokumento na napakahaba. Gayunpaman, nagdagdag ako ng ilang linya, masyadong mahaba, hindi ko babasahin. Hiwalay na, huwag mang istorbo. Pagkasabi, ibinaba ko ang telepono. Itinapon ko ang telepono sa tabi. Kung gusto niya talagang magsabi ng isang bagay, hindi ba dapat sinabi na niya sa loob ng 3 taong kasal? Bakit ngayon lang siya nagpaliwanag? Ang akin na ngayon, wala na akong lakas para makinig sa kanyang pag-aayos. Gusto niya ng kalayaan, pinakawalan ko siya. Gusto ko ng katahimikan. Sana rin ay pakawalan niya ako. Si Liu Ruyan ay hinawakan ang kanyang ulo, nagsisikap na alalahanin, sinusubukang hanapin kung saan nagkamali. Ang mga alaala ay dahan-dahang lumitaw, sa wakas ay tumigil sa araw ng paglipat, noong tumatakbo siya sa itaas at ibaba ng gusali kasama si Etengcheng. Si Etengcheng at Jiboda ay tila nag-iisa ng ilang sandali. Ngunit kung babalik tayo, noong araw na iyon ay ika-9 na araw ng panahon ng pagpapalamig ng diborsyo. Kahit na hindi sinasadyang malaman niya ang isang bagay, hindi siya makapag-anticipate ng maaga. Ang lahat ng dahilan ay maaari lamang noong nagkita sila sa law firm. Sinabi niya na ito ay isang kasunduan sa ari-arian. Sa 2 araw na niloko niya siya para pumirma.
Nang maalala kung ano ang nangyari noong nakaraang araw, ang mukha ni Liu Ruyan ay biglang namutla. Mula nang hindi sinasadyang matuklasan ni Jiboda ang album na yon, si Liu Ruyan ay hindi nakatulog buong gabi. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na ipinapalabas, kung sa nakaraang 10 taon, siya ay humahabol kay Ye Tencheng. Kaya sa 3 taon ng kanyang kasal, natututo siyang pakawalan siya. Mula nang pakasalan niya ang kanyang dating asawa. Nagdesisyon siya na mula noon, ituring na lamang siyang kapatid. At kay Jiboda na laging humahabol sa kanya. Si Liu Ruyan sa simula ay itinuring lamang siyang kaibigan. Marahil dahil pareho silang may sakit ng pag-ibig na hindi natupad, kaya siya ay laging may pagkakasala sa kanya. Ang pagkakasalang ito ay nagtagal din ng maraming taon, hanggang 3 taon na ang nakalipas nang magkita silang muli. Sa unang sulyap, alam niya na hindi pa niya siya nakakalimutan. Kaya pagkatapos mapilitang magpakasal, sa mahabang panahon, paulit-ulit niyang inisip ang parehong bagay. Kung susundin ba ang payo ng mga magulang at makipagrelasyon sa isang estranghero mula sa blind date, o tanggapin ang pagkakataong ibinibigay ni Jiboda. Sa huli, naisip niya na kung pakasalan niya ito, kahit papaano hindi siya magdurusa tulad niya. Ang batang si Liu Ruyan ay naisip na ang pagtupad sa kanyang hiling ay makapag-aalis ng kawalan ng pag-asa ng hindi pagkakaroon ng gusto. Ngunit hindi niya alam noon na ang makuha ang hindi mo ninanais. Minsan ay mas mahirap tanggapin kaysa sa hindi pagkakaroon ng gusto. At ang pagbibigay katuparan ay hindi madaling bagay. Isang panig ay ang kalaliman ng sakit ng pagkawala, isang panig ay ang nakukubkob na pader ng kasal. Siya ay nagpabalik-balik sa 2 panig. Ang kanyang buong pagkatao ay halos mahati sa 2. Sa halos pagkasira, iminungkahi niya ang ideya ng lihim na kasal. Si Jiboda ay pumayag ng walang pag-isip. Si Liu Ruyan ay pumasok sa kasal sa isang estado ng kawalang alam kung paano makalimot ng isang tao. At kung paano pamahalaan ang isang kasal. Nag-asawa siya ng walang muwang, 3 taon pagkatapos ng kasal. Siya at si Ye Tencheng ay bihirang mag-usap, nagkikita lamang sa paminsan-minsang hapunan. Ang mga larawang magkakasama kasama ang maraming tao. Inilagay niya lahat sa album na yon. Sa paulit-ulit na araw ng buhay, natutunan niyang dahan-dahang bitawan ang kanyang obsesyon. Ngunit ang pagbitaw ay hindi madali. Dahil sa ugali ng maraming taon, ang kanyang tingin ay laging hindi sinasadyang nakadikit sa kanya. Ang kanyang emosyon ay hindi mapigilang gumalaw dahil sa kanya, lalo na nang malaman na nag-divorce siya. Nais niya ng husto na makaahon siya sa pagdurusa. Magsimula ng bagong buhay, kaya siya ay nagsisikap na tulungan siya. Sa huli, ito ay isang taong tunay na minahal. Kahit alam na walang posibilidad na magkasama, nagnanais pa rin na maging maayos ang kanyang natitirang buhay. Ngunit lahat ng ito ay nasa isip lamang ni Liu Ruyan. Hindi niya ito sinabi kaninuman. Sabi nila, ang tahimik na pag-ibig ay sikreto ng isang tao. Akala niya ay mahusay niya itong itinago. Ngunit nakalimutan niya na si Jiboda ay lihim ding umiibig sa kanya, kaya madaling mabasa ang kanyang iniisip, ngunit pagkatapos mawala sa kanya. Sa kanya lamang naunawaan na nahuli na pala siya, at nang malaman ang totoo, ang kanyang galit ay hindi lamang dahil siya ay niloko para maghiwalay. At siya ay umalis ng napakadesisyon, hindi man lang nagbigay ng pagkakataong magpaliwanag. Galit din siya sa sarili dahil hindi niya ito napansin ng mas maaga. Galit sa sarili dahil lagi siyang nakakalimot pansinin siya. Galit dahil hindi niya ginampanan ang tungkulin bilang asawa, at lalong galit dahil hindi niya nakita ng mas maaga. Ang lugar ni Jiboda sa kanyang puso, 3 taong mahigit 1,000 araw at gabing magkasama, sanay na siya sa buhay na kasama siya. Kahit na naghiwalay na si Ye Tencheng, hindi niya kailanman naisip na makipaghiwalay dahil mula nang makuha niya ang sertipiko ng kasal. Isang bagay ang kanyang pinanindigan, ang makasama si Jiboda sa buong buhay niya. Sa 2 araw ng pag-alis ni Jiboda, sinubukan ni Liu Ruyan ang lahat ng paraan, ngunit hindi pa rin siya makontak. Patuloy na lumilipas ang oras, lumalalim ang takot sa kanyang puso. Nitong mga nakaraang araw, maraming beses siyang hinanap ni Ye Tencheng, lahat ay tinanggihan niya, kaya nang siya ay pumunta at makita. Ang kanyang pagod at paghina, siya ay labis na nagulat, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ate Ruyan, ano ang nangyari? Sa ngayon, muling makitang dumating si Ye Tencheng, ang damdamin ni Liu Ruyan ay napakasalimuot, ang kanyang pag-ibig sa kanya ay naging pagmamahal bilang pamilya. Ngunit hindi pa siya nakakahanap ng pagkakataong sabihin ito, ngunit matapos umalis si Jiboda dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Hindi na siya maaaring magtagal, dapat siyang humanap ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat. Cheng, kanina ko lang sinusubukang kontakin si Boda, Kuya Boda. Ano ang nangyari sa kanya? Nang makita ang pagkabalisa sa mukha ni Ye Tencheng, lalong nahiya si Liu Ruyan. Nawala siya. Hindi ko siya mahanap, bakit siya biglang nawala? Dahil ba sa diborsyo? May kinalaman ba ito sa kanyang dating asawa?
Dahil sa diborsyo at may kinalaman din sa dating asawa. Mas tiyak may kinalaman ito sa akin. Lalong hindi maintindihan ni Tengcheng. Nang makita ang kanyang pagkalito, naglakas loob si Liu Ruyan na magsabi ng totoo, ako ang dating asawa ni Boda. Kasal kami 3 taon na ang nakaraan, itinago ko ito sa iyo sa lahat ng taon na ito, patawad. Cheng, ang balitang ito ay parang isang mabigat na martilyo, agad siyang natigilan sa kinatatayuan. Ang mga kakaibang ika-6 na pandama na dati niyang napansin, lahat pala ay hindi guni-guni. Bigla siyang nagising, ngunit hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan, nag-usisa ng may pagdaramdam. Bakit itinago? Makatarungan ba ito para kay Kuya Boda? Walang masabi si Liu Ruyan. Hindi alam kung paano ipaliwanag ang mga masalimuot na damdamin sa kanyang puso, ang katahimikan na ito ay nagdulot ng lalong pag-aalab ng damdamin ni Tengcheng, naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Ji Boda. Ang kanyang puso ay puno ng pagkakasala at pagsisisi, kung alam lamang niya na ang asawa ni Kuya Boda ay si Liu Ruyan. Siguradong pipigilan niya ang lahat ng hindi nararapat na pag-iisip at hindi niya ito kailanman babanggitin sa harap niya. Sa pag-iisip na siya ay naging dahilan ng pagbilis ng pagkawatak-watak ng kanilang kasal, kahit na hindi sinasadya. Masakit pa rin si Tengcheng, ang dapat mong sabihin patawad ay hindi ako, kundi si Kuya Boda. Alam ko, ngunit pagkatapos ng diborsyo ay nawala siya, hindi ko siya mahanap. Nang marinig ito, alam na ni Tengcheng na si Ji Boda ay tuluyan ng sumuko. Lalong nasaktan ang kanyang puso, walang mas nakakaunawa sa damdamin ni Ji Boda kaysa sa kanya. Hindi maaaring mawala ang isang tao nang walang bakas, kung wala kang anumang paraan upang makontak si Kuya Boda. Ito ay patunay lamang na hindi mo siya kailanman pinahalagahan, isang pangungusap na tumuklas sa madugong katotohanan. Nagdulot ng masakit na sakit sa dibdib ni Liu Ruyan, siya ay nanlumo, ang kanyang ilong ay maasim at mahirap tiisin. 3 taon akong nagkasala sa kanya, binaliwala ang kanyang pag-aalay, hindi pinansin ang kanyang nararamdaman. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasalita, ang kanyang boses ay halos mabulunan, at si Tengcheng ay tuluyang natahimik. Tahimik siyang umikot at umalis na may mabigat na hakbang habang pinapanood ang kanyang pag-alis. Lalong lumakas ang sakit at pagsisisi sa puso ni Liu Ruyan, lahat ng nangyari ay kasalanan niya. Ngunit nahatak niya ang 2 walang sala, siya ay labis na nagsisi, walang masabi. Sa ika-7 araw ng pag-alis ni Ji Boda, si Liu Ruyan ay halos itinulak sa dulo ng bangin, sa likod niya ay isang bangin. Sa pagkakataong walang urungan, siya ay nagising na lamang, kahit na natapos na ang panahon ng paghihintay sa diborsyo. Ngunit hindi pa kumpleto ang proseso, kung ito man ay pagkuha ng sertipiko ng diborsyo o paghahabol sa diborsyo, kailangan ni Ji Boda na bumalik. Matapos maisip ito, si Liu Ruyan na matagal nang nalulumbay ay muling nagbangon. Nag-apply siya upang tapusin ang bakasyon. Ang unang ginawa ng bumalik sa law firm ay hanapin si Attorney Yan. Nitong mga nakaraang araw, nag-forward si Attorney Yan ng hindi mabilang na mensahe para sa kanya. Nang makita ang kanyang pagod at payat na anyo, hindi pa rin siya nito matiis, gustong aliwin siya. Ngunit siya ang unang nagsalita, ang kanyang tono ay bumalik na sa kalmado, Attorney Yan, pakisabi sa kanya. Pumayag ako sa diborsyo. Sabihin niyang umuwi siya para pirmahan ang diborsyo. Nang marinig ko yon, diretso iluwa ni Attorney Yan ang tsa niya. Pumayag agad, hindi mo man lang siya hihikayating manatili. 3 taon kaming mag-asawa. Lagi niyang tinatanggihan ang komunikasyon ko. Ano pa ba ang magagawa ko? Kailangan ko na lang siyang pagbigyan. Hindi naman maaaring dalhin ito sa korte. Napabuntong hininga si Attorney Yan. Umiling siya ng walang magawa. Kung ganoon, ipapaalam ko na kay Ginoong Ji. Ruyan, huwag kang masyadong malungkot. Hindi na nagsalita si Liu Ruyan at bumalik sa kanyang opisina. Sumandal siya sa upuan, humina ng kaunti ang matagal ng tensyonadong katawan. Nagplano pa rin siya sa isip ng mga susunod na hakbang. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya nagbabalak makipaghiwalay. Kung bakit niya sinabi iyon kay Attorney Yan, ay para lang makita muna si Ji Boda. Kapag nakabalik na siya sa Jingbei, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag. 10 taon na niya itong minamahal. Kung malilinaw lang ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, baka magkaroon pa ng pagkakataon para magsimulang muli. Nag-text si Attorney Yan na si Ji Boda ay nag-sunbathing sa tabing dagat. Sa loob ng mahigit 1 linggo, ay nakapaglakbay na siya sa 2 o 3 lungsod at tuluyan nang nakalimutan ang tungkol sa diborsyo. Nang makita ko ang sagot ni Liu Ruyan sa WeChat na pumayag siya sa diborsyo, sa halip na makahinga ako ng maluwag, ay nakaramdam ako ng kaunting galit. Ilang araw ba naman siyang nagpumilit na kausapin ako, nag-text at tumawag. Bakit bigla siyang pumayag? Mayroon ba siyang ibang pakana? Hindi ko balak na lokohin siya ulit. Para makasigurado, nag-text na naman ako kay Attorney Yan para kumpirmahin kung tapos na ang proseso. Mabilis ang sagot. Pagkatapos ng cooling off period ng diborsyo, kailangan pang personal na pumunta.
ang magkabilang panig sa Civil Affairs Bureau para sa formal na rehistrasyon ng diborsyo. Kung hindi, walang bisa ang kasunduan at kailangan ng dumaan sa demanda. Nang makita ko ang linyang ito, napatahimik na lang ako. Talaga naman. Gusto ko lang naman makipaghiwalay, bakit ang hirap-hirap? Gusto ba ng langit na pigilan akong makatakas sa paghihirap na ito? Umupo ako sa gilid ng kama at bumuntong hininga. Tiningnan ang kisam at mumiti ng pilit. Tumayo ako, isinuot ang salamin. At tahimik na bumalik sa hotel para mag-empake. Ang paglalakbay ko sa Longcheng ay kailangan ng pansamantalang tapusin. 10:00 ng umaga kinabukasan, sumakay ako ng pabalik na flight sa Jingbei. Nang bumagsak ang eroplano, parang hinila ako pabalik sa realidad. Sa labasan, si Jiang Cheng na may hawak na cellphone. Parang isang human sign, nakatayo sa maraming tao at naghahanap. Nang makita niya ako, halos lumabas ang mga mata niya. Grabe, tawag ko. Bakit ang itim mo? Ngumiti ako ng mahina at tamad na sumagot. Hindi ito pangit, ito ay healthy na kulay trigo. Natawa siya dahil sa sinabi ko. Sabay tapik sa balikat ko. Sige na. Mukhang kaya mo pa ring magbiro, kampante na ako. Sa totoo lang. Mas maganda na ang pakiramdam ko kumpara noong nakaraang panahon. Sa loob ng sasakyan, kinuwento ko sa kanya ang ilang masasayang pangyayari sa biyahe. Sa kalagitnaan ng kwento, bigla siyang nagtanong, Hoy, talaga bang pumayag si Liu Ruyan sa diborsyo? Huminto ang kamay ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng kotse. Ang mga matang walang init at marahang tumango. Tapos na ang cooling off period. Wala na siyang magagawa kahit pumayag siya o hindi. Kung bigla siyang magbago ng isip, handa na rin akong dumaan. Sa legal na proseso, kailangan itong matapos. May pag-aalala sa mukha si Jiang Cheng na nakatingin sa akin. Pero ang demanda ay tatagal ng matagal. Hindi na ito maaaring patagalin. Ngumiti ako ng malamig. Kaya agad akong bumalik. Pinakamabuti kung magkasundo kami ng payapa. Tumigil ako. Pero kung hindi siya susuko, makikipaglaban ako hanggang dulo. Sa pagkakataong ito, handa na akong putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Nang malaman ni Liu Ruyan mula kay Attorney Ian na nakabalik na ako sa Jingbei, gusto niya akong makita agad pero tumanggi ako. Ayoko siyang makita. Hindi na kailangan. Para sa akin, ang diborsyo ay dapat malinis at kumpleto. Ang kanyang mga laro ng pagpapaasa at pagpapatigas ay wala ng epekto sa akin. Pero alam ko sa sarili ko na tiyak na hindi siya basta-basta susuko. Totoo nga, sinabi sa akin ni Attorney Ian na nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit niyang binasa ang kasunduan sa diborsyo at sa paghahati ng ari-arian. Pumunta pa siya sa lumang bahay at sinubukang bumili ng mga bagong bagay para maibalik ang dating itsura. Baka akala niya talaga na babalik ako. Hindi ko na pinansin ang mga walang kabuluhan niyang pagsisikap. Lumipas ang mga araw. Hanggang sa katapusan ng Setyembre, napagdesisyonan ko nang makipagkita sa kanya. Ang lugar ay sa harap ng Civil Affairs Bureau. Ayoko nang magpaligoy-ligoy. Dumating din siya. Wala siyang dala. Nang tumingin ako sa kanya sa sandaling iyon, alam ko na ang kanyang sinabing pumayag sa diborsyo ay isang kasinungalingan. Gaya ng inaasahan ko, hindi ako nagalit. Bahagya pa akong ngumisi sa kanyang huling pagtutol at nagsalita ng walang emosyon, pumayag ako sa diborsyo. Pero wala kang dala? Iyan ba ang iyong katapatan? Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ako ng diretsyo, parang naghahanap ng emosyon sa aking mukha para mapanatag siya. Pero binigo ko siya. Mas maayos pa ang kalagayan ko ngayon kaysa bago ang diborsyo. At maging ako mismo ay napansin na gumanda ang kutis ko. Sa mga araw na wala siya, natutunan ko ang tunay na pagiging tao. Sa wakas, nagsalita siya ng mahina. Sa kasal na ito, ako lang pala ang nagdusa. Sa wakas ay nagsalita siya ng mahina. Pwede ba tayong mag-usap? Sumagot ako at mumiti. Napakatahimik kong tumugon, naman pagkatapos ng diborsyo. Kahit anong gusto mong pag-usapan, sasamahan kita. Matapos kong sabihin yon, ang huling bahid ng pag-asa sa kanyang mukha ay nawala. Pumiyok ang kanyang boses, halatang pinipigilan ang emosyon. Wala akong dala na dokumento. Samahan mo akong kunin, sige na. Hindi na ako nagpanggap na nag-aalangan. Diretso kong sinabi, ikaw na lang. Maghihintay ako rito. Pero parang ayaw niyang sumuko at humanap ng ibang dahilan. Maraming gamit sa bahay na ikaw ang naglagay. Hindi ko alam kung saan magtatagal ako. Totoong sinabi niya, ako ay taong hindi marunong mag-ayos, pinagtatapon lang ang mga gamit. At talagang magulo. Pero maingat pa rin ako sa kanya, hindi na ako nagsalita. Bumaba na lang ako at nag-text kay Jiang Chen, ibinahagi ang lokasyon. Tamad akong sumagot. Sige, sasama ako sa iyo pauwi. Siya ang nagmaneho. Ako ang nasa passenger seat. Walang nagsalita. Tumingin ako sa labas sa mabilis na pag-urong ng kalye. Samantalang siya ay tila may inaalala. Maya-maya, sinubukan niyang magsimula ng usapan. Ngayong mga araw, wala na ba akong kinalaman? Ang salitang ito ay tila tumama sa kanya. Hindi ko man lang siya tiningnan. Narinig ko siyang mahinang nagsabi, tapos na lang ang cooling off period natin.
Hindi pa opisyal na diborsyo. Kung hindi natin kukumpletuhin ang proseso sa loob ng 30 araw, mawawala ng bisa ang aplikasyon. Inaantay ko ang sasabihin mo. Ilang araw akong hindi nakaupo, araw-araw akong nag-aaral ng batas. Pinag-aralan ko lahat ng proseso at butas ng diborsyo. Gusto niya akong patahimikin sa puntong iyon. Masyadong walang muwang. Diretso ko siyang pinutol, tamad na makipagtalo sa lohika niya. Ngumisi siya, hindi mo na kailangan turuan ako, Attorney Liu, tungkol sa batas ng kasal. Mas interesado ako na malaman kung bakit, kung hindi mo ako gusto, babantaan mo akong huwag makipagdiborsyo. Bakit, hindi ka pa ba kontento sa aking property settlement? Sa pagkakataong iyon, huminto kami sa intersection. Pinahinto ni Liu Ruyan ang kotse at tumingin sa akin ng may mabigat na tingin. Hindi ako hindi kontento, mabagal at matatag niyang sinabi. Kung gusto mo talagang makipagdiborsyo, pwede akong umalis nang wala kahit ano. Hindi kita binabantaan. Marami lang akong bagay na hindi ko pa maintindihan. Hindi ako mapakali. Hindi mapakali? Nagulat ako, may hindi inaasahang damdamin ang bumalot sa akin. Ginamit niya ang salitang hindi mapakali para ilarawan ang kanyang damdamin. Umisi ako. Mahina pa rin ang tono ko, ano ang hindi ka mapakali? Dahil ba hindi mo alam ang totoo? At nadiborsyo ka nang hindi mo alam? O dahil sa pagkakataong ito, hindi ikaw ang unang nagmungkahi ng diborsyo? Kundi ako, kaya hindi ka mapakali. Wala sa mga yon. Boda, narinig ko siyang mahinang tumawa. Walang gaan sa tawa na yon. Parang pagod at pag-asar sa sarili matapos ang matagal na pagpigil. Hindi mapakali dahil na-misunderstood ako. Hindi mapakali dahil hindi mo ako binigyan ng kahit isang pagkakataon. Hindi mapakali na maghiwalay na tayo. Bigla kong hindi alam kung paano sasagutin. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ba siya ay may gusto kay Tencheng? Hindi ba siya ay lihim na nagmahal sa kanya sa loob ng maraming taon? Ang kasal na ito mula sa simula ay isang kanlungan para takasan ang dating pag-ibig. Pero bakit ang kanyang tono ngayon ay parang nagbibigay sa akin ng maling impresyon? Na parang hindi talaga niya gusto kaming maghiwalay. Sa pagkakataong iyon, muli siyang nagsalita, Boda, napanood ko ang video na iniwan mo sa bahay. Alam ko kung bakit ka alis. Dahil sa tingin mo na mahal ko pa si Icheng. Tama ba? Tumingin ako sa pulang ilaw sa harap at mahinang nagtanong. Hindi ba? Hindi siya agad tumutol, sa halip ay tumahimik ng ilang sandali. Nagsalita siya. Pasensya na, may mga bagay na dapat kong sinabi sa'yo noon pa. Pero palagi ko itong pinapaabot, hinihintay, kaya nagkamali ka. Pinagdusa kita ng ganito katagal. Totoo, kasalanan ko ito lahat. Ang kanyang paghingi ng tawad ay ikinagulat ko, pero sa totoo lang. Sa puntong ito, ayaw ko na ring pakinggan ang kanyang mga huling paliwanag. Gusto ko lang itong tapusin. Talagang may kasalanan ka sa akin. Tiningnan ko ang kanyang gilid ng mukha. Mahinahong sabi, kaya kung gusto mo talagang bayaran ako, gawin mo ng diretsahan. Tapusin natin ang diborsyo. Kapag pumirma ka na, mapapatawad ko na lahat ng iyong pagkakamali. Habang sinasabi ko ito, nanigas ang buo niyang katawan. Ang liwanag sa kanyang mata ay biglang nawala, parang may sakit pa nga siyang nararamdaman. Pero hindi na ako nagsalita pa. Wala nang dahilan para umikot pa tayo. Ang kasal na hindi pantay ang pagmamahal, ayaw ko na itong patagalin pa. Gayunpaman, bigla siyang nagsalita ng mahina pero ayaw kong makipagdiborsyo. Nagulat ako. Lumingon ako sa kanya, pinagmasdan, kinusot pa ang aking mga mata para tiyakin kung tama ba ang aking narinig. Ano, sagot ko. Pinipilit kitang manatili. Tumingin siya sa akin, ang boses ay halos hindi marinig. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Halos reflex na, napakunot ang aking noo. Sa sandaling iyon, pinagdudahan ko pa kung nagtatakda siya ng bitag. Siya ay hindi isang taong yuyuko at hihingi ng tawad. Bigla siyang ganito. Talagang pinapakabog ang aking puso. Matagal ko siyang tiningnan sa mukha, hanggang sa wakas ay nasabi ko na. Ang tanong na nakatago sa aking puso, 3 taon kang nasaktan sa pag-ibig, hindi ka pa rin nakaka-move on. 3 taon akong nagmamahal sa iyo ng mag-isa, hindi ka kailanman nagbago. Ang kasal na ito. Mula simula hanggang wakas ay ako lang ang nag-isip. Hindi mo talaga ako mahal. Kaya humihingi ako ng diborsyo. Gusto ko lang itama ang desisyong iyon na padalos-dalos at mali. Ngayon ay hiwalay na rin si Tencheng. May gusto rin siya sa iyo. Sa teorya, dapat suportahan mo ang aking desisyon para makalaya ka ng maaga. Para magawa mong hayagang ituloy ang pag-ibig, di ba? Hindi. Dahan-dahan siyang umiling. Biglang naging maliwanag ang kanyang mga mata, nakatingin sa akin. Tulad ng dati kong pagsisikap na tumingin sa kanya ng may determinasyon. Mula ng araw na ikasal si Icheng, sinabi ko sa sarili ko na dapat ko na lang siyang ituring na kapatid. Ang dahilan kung bakit ako nag-asawa ay dahil gusto ko siyang kalimutan, hindi dahil hindi niya ako pinakasalan at nag-asawa na lang ako ng iba. Ang aking pag-aasawa sa iyo ay hindi kailanman naging pagkakamali. Totoo, gusto kong makasama ka sa buong buhay ko. Sa loob ng maraming taon na kilala ko si Liu Ruyan,
Ito ang unang beses na narinig ko mula sa kanyang bibig ang ganitong seryosong mga salita, halos parang pagpapahayag ng pag-ibig. Pero hindi na ako ang tangang nasasabik sa bawat salita niya. 10 taon, eksaktong 10 taon, itinuring ko siyang liwanag ng aking buhay. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi kailanman nagliwanag sa akin. Ngayon bigla niyang sinasabi na gusto niyang makasama ako sa buong buhay. Nakakatawa kung dati ito. Baka ako'y nagalak, ngunit ngayon, pagod na ako. Ipinikit ko ang aking mga mata, ayaw ko nang makita ang kanyang mainit na mga mata, tila may nagliliyab na pag-asa. Sinikap kong maging mahinahon ang aking tono, ngunit may lamig na kahit ako mismo ay naririnig. Sinasabi mo ito, tumigil ako, iminulat ang aking mga mata at hinarap ang kanyang tingin. Pero tanong ko sa iyo, tanong ko sa kanya, naniniwala ka ba sa sarili mo? Hindi ko inaasahan. Nasasabihin pa niya ang ganoong uri ng mga salita. Patutunayan ko na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Boda, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, sige na. Ang boses niya ay tila seryoso. Ngunit wala akong naramdaman kahit kaunting dala. Hindi ako malamig ang puso. Sawa na ako sa mga walang laman na katahimikan. Dahan-dahang pumasok ang sasakyan sa basement parking. Kinalas ko ang seatbelt, binuksan ang pinto, at walang emosyong ibinato ang isang salita. Ibigay mo sa akin ang sertipiko ng diborsyo. Kung paano mo gustong patunayan, patunayan mo. Pagkasabi, hindi ko na tiningnan ang kanyang reaksyon. Diretso akong naglakad patungo sa elevator. Sumunod siya sa likod ko, hindi na nagsalita. Ngunit ramdam ko ang kanyang pinipigil na emosyon, ang nakasusuka na kalungkutan na unti-unting kumakalat sa katahimikan. Hindi ako lumingon, isa na lang ang nasa isip ko, tapusin na ang lahat ng ito. Habang umaakyat ang elevator, nakatayo ako sa sulok, pinapanood ang mga numerong patuloy na tumatalon. Para bang bawat palapag ay countdown patungo sa kalayaan. Bumukas ang pinto, naglakad ako patungo sa pintuan. Nag-input ng password, nag-ingay ng ding, bumukas ang pinto. Pumasok ako na nakayuko, nag-aatubili kong magpapalit ng sapatos, ngunit ang mga tsinelas na oso sa aparador ng sapatos